Kung minsan, may mga pagkakataon kung saan ipinagwawalang bahala natin ang pagpapahalaga at pagmamalasakit ng ating mga mahal sa buhay. Isang bagay na madalas ating napagsisisihan sa huli. Ako si Primo Numbra at ang istorya natin ngayon ay halaw sa kwento ng binatang si Marlon mula sa bayan ng Camiguin. Isang liblib at malayong lugar na nababalutan ng isang nakakatakot na kwento na aking ibabahagi sa inyo ngayon. May katigasan ang ulo ni Marlon. Siguro ay dahil binatilyo pa lamang siya, kaya mas mahalaga sa kanya ang barkada kesa ang pag-aaral at ang kanyang pamilya. Dahil sa pangingibang bansa nito noon. Saan ka na naman natulog kagabi ha, Marlon? Doon ka na naman ba nakitulog sa kaibigan mong lasinggero, ha? Ano naman bang problema doon? Kaibigan ko naman siya. Hindi naman ako nakikitulog sa kung sino-sino lang eh. Tsaka mabuti nga umuwi pa ako sa inyo dito eh. Dahil kung ako masusunod, hindi na ako uuwi dito. Ay, sinasabi ko sa'yo, walang magandang maidudulot yung kaibigan mo na yan. Hindi nag-aaral, tambay, lasinggero, at mga sugarol pa yung mga magulang. Nakikita nyo kasi na tambay lang si Gabo kaya ganyan kayo magsalita. Kahit tambay yon, hindi ako iniiwan nun simula nung bata pa kami. Marlon, hindi konektado dito at hindi issue rito ang pagiging tambay niya. Kung totoong matino ang lalaking yan, imbis na akitin kanya sa pag-iinom, mas pipiliin niya na pagtulakan ka sa school para mag-aral. Yun ang gawain ng tunay na kaibigan. Kahit ayaw nyo kay Gabo bilang kaibigan ko, wala akong pakialam. Ako ang kaibigan niya at hindi kayo. Hindi mo siya tunay na kaibigan dahil hinihila ka niya sa dilim. 18 anyos ka palang, Marlon. Wala ka pang alam sa tunay na kaibigan. Natatawag mo siyang kaibigan, bakit? Dahil nagagawa mo lahat ng gusto mo kapag kasama mo siya. Hindi ba tama ako? Di ko alam ang sinasabi nyo. Alam ko na hindi lang basta pag-iinom ang nangyayari sa inyo. Tuluyan ka nang nahahawa sa pagiging lasinggero ng lalaki niyan. Nakita ka pa mismo ni Paring Adong. Sinabi niya sa akin nung nasa bukid kami noong isang araw na nakatambay daw kayo sa harap mismo ng tindahan nila. At bukod sa pag-iinom, ay nakikipagsabayan ka pa sa pagsusugal ng Gabo na yon. Ano naman buho pa kasi ang problema? Hindi ko naman hinihingi sa inyo ang pinangsusugal ko ah. Hindi! Hindi ba't yung mga binibigay kong baon sa'yo, yun ang ginagamit mo sa pagsusugal ninyo? Pinaghihirapan ko pa rin yun kahit papaano, Marlon. Tapos malalaman ko na, hindi ka naman pala pumapasok sa eskwela, nagsusugal ka lang. Yun nga po ang punto eh. Binigay nyo sa akin yung baon na yun. At dahil binigay nyo sa akin, nasa akin na yun kung paano ko gagastusin. Responsibilidad ninyo bilang magulang ko na bigyan ako ng baon. Kaya huwag nyong sinusumbat sa akin yon. Nang makita ni Marlon na magsasalita pa sana ang kanyang ama, mabilis niya na itong tinilikuran at padabog na pumasok sa kanyang kwarto. Kasunod nito, ang malakas na paglagabog ng kanyang pintuan nang kanya itong isara. Maituturing na isang rebelding anak si Marlon. Marahil dahil siya ay nasa rurok ng kanyang kabataan, kaya mapusok pa siya sa paggawa ng mga kasalanan at pagsuway sa kanyang magulang. Kinabukasan, pumasok na siya sa eskwela dahil 3 araw na siyang halos hindi pumapasok dahil nga nakatambay lang siya lagi sa bahay ng kaibigang si Gabo. Katatapos lang noon ng una nilang subject. Nakatambay siya sa likod ng malaking puno habang palihim na naninigarilyo nang biglang dumating ang kaibigan niyang si Harvey. Uy Marlon, nandito ka lang pala. Nabilitaan mo ba yung nangyari sa kabilang bayan? Bakit? Anong meron? May mga grupo daw ng hikers, yung natagpo ang patay sa may gubat. 3 silang hikers, pero isa lang yung katawan na nakita. Nawawala pa yung 2. Usap-usapan, namatay yung lalaki habang tumatakas. Ano? Wala naman ako nababalitaan tungkol dyan. Ay nako, ano pa nga bang aasahan ko sa'yo?
Wala ka naman talagang pakialam sa paligid natin eh. Pero nakakatakot talaga yung balitang yun, Marlon. Bukas na bukas daw yung tiyanong lalaki eh. Wakwak daw. Ang usapan pa ng mga matatanda, baka inatake ng mga nakakatakot na nilalang doon sa gubat. Pahit-hit na nga lang yung yosi mo. Inagaw ni Harvey sa kamay ni Marlon ang sigarilyo na hawak niya. Hinayaan lamang naman yon ni Marlon. Siya nga pala, Marlon. Hinahanap ka sa akin ni Tay Pedring nung nakaraan. Hindi ka pala umuwi nung nakarang linggo ah. Ay naku tol, pwede ba? Huwag na nga natin pag-usapan yan. Kaninang umaga yan din naman pinag-usapan namin ng tatay ko eh. Nakakasawa na, nakakainit ng dugo. Masyadong pakialamero. Alam mo naman ng mga tatay, ganyan talaga sila. Ngayon pa talaga siya magpapakatatay sa akin. 15 years old na ako nung nalaman ko na buhay siya. Wala lang talaga ako magawa kundi pakasamahan siya ngayon eh. Mabilis na inago ni Marlon kay Harvey ang sigarilyo at saka malakas na humithit. Nai-stress ang binata tuwing naiisip niya kung gaano naging pabaya ang kanyang ama. Ang madiin niyang naaalala ay nung mamatay ang kanyang ina. Ni hindi man lang nagawang magpakita ng kanyang ama noong mga panahong yon. Doon siya nagtanim ng malaking sama ng loob. Alam mo paring Harvey, mas okay pa nga ako dun sa magulang ni Gabo eh. Mas okay pa ako dun sa bahay nila. Kung pwede nga lang dun na lang ako tumira. Gagawin ko. Pero syempre isa din namang mahirap yung pamilya ni Gabo. Sigurado ka ba dyan sinasabi mo, tol? Eh di ba talamak na manginginom at sugaral yung mga magulang ni Gabo? Tapos si Gabo naman, natuto na din sa pagsusugal. Talaga bang ipagpapalit mo yung maayos naman na buhay mo sa poder ng tatay mo? Doon sa pamilya nila? O ano naman, at least sa bahay nila, laging masaya. Tsaka malaya kang gawin ng lahat. Walang susuway at walang mga matang nakatingin sa'yo. Doon sa bahay ni Gabo, happy-happy lang kami doon. Naku, kung alam mo lang Harvey, gusto ko na rin nga tumigil sa pag-aaral eh. Yan ang huwag mong gagawin, Marlon. Nag-iisa ka na nga lang anak ni Tatay Pedring eh. Ikaw na lang ang pag-asa niya sa buhay. Pangarap yan ng lahat ng magulang, pre. Ang mapagtapos nila ang kanilang mga anak. Basta. Alam mo, makakuha lang talaga ako ng magandang tiyempo. Yung magkaroon ako ng pagkakakitaan kahit maliit lang. Tatanggapin ko na yun. At aalis na ako sa amin. Sa sinabing yun ni Marlon, ay hindi na nagsalita ang kaibigang si Harvey. Napabuntong hininga na lamang ito. Dahil mukhang alam niya kung gaano kadesidido at kadeterminado si Marlon sa mga sinasabi nito sa kanya. Si Marlon naman, inubos na lang ang hawak na sigarilyo at bumalik na sa kanyang klase. Pagdating ng hapon, uwian na nun. Sabay na naglakad sina Marlon at Harvey palabas ng eskwelahan. Nang medyo matigilan silang pareho, nang matanaw nila mula sa may hindi kalayuan ang kumpol ng mga estudyante sa gilid ng kabilang kalsada. Uy pre, ano yun? Tingnan mo, ano kayo meron doon? Bakit parang ang dami mga estudyante na nagkukumpulan doon? Aba malay ko, nakikita mo ba yung dalawang matangkad na lalaki? Parang mga sundalo ah. May hawak pang mahabang baril eh. Tsaka, nakasuot ng uniforme ng sundalo. Ganyan ba talaga yung uniforme ng sundalo? Parang hindi naman eh. Siraulo, ganyan yun. Baka meron silang misyon. Yung tipong undercover, kaya hindi sila masyadong nakapormal na uniforme. Alam mo Harvey, tumingin ka sa akin. Alam mo minsan may laman din yung utak mo no? May punto ka. Tara, lapitan natin. Ano? Wag na, umuwi na tayo. Marami pa akong assignment na gagawin eh. Ano ka ba naman mamaya na yan? Tsaka kapupuri ko lang sa'yo na matalino ka, di ba? Kaya kayang-kaya mo yan. Isa pa, mahaba pa ang oras oh. Meron ka pang magdamag para tirahin yan. Tara na muna ron. Kahit na umangal pa ulit si Harvey, ay wala na itong nagawa. Lalo pa nang hawakan siya ng kaibigan sa braso at hilahin. Wala namang sapilitan sa programang to. Kung gusto niyo sumali,
Fill upan nyo lang ng pangalan at address nyo ang papel na ibibigay ng kasama ko. Para pag bumalik kami dito, alam namin kung ilan ang susunduin namin para isama doon sa HQ. Wala kayong dapat na alalahanin sa pagkain, sa tirahan, sa tubig o kung ano paman. Libre namin na ibibigay sa inyo kapag tuluyan kayong sumapi sa aming grupo. Uy Harvey, narinig mo ba yun? Libre bahay, tapos libre pagkain. Uy, ano naman? Di mo nga alam kung para saan yan eh. Bakit ba nila kailangan manghikayat ng mga tao para sumapi sa grupo nila? O di tanungin natin. Ha? Bakit pa? Huwag mo sabihin interesado ka. Interesado talaga ako. Interesadong interesado. Ano? Pambihira. Uy, teka, huwag mo lapitan. Excuse me po. Pwede hong magtanong? Ang wika ni Marlon habang sumisingit papunta sa unahan ng mga nakakulumpong estudyante. Hindi naman nabigo si Marlon at nakuha niya kaagad ang pansin ng dalawang sundalo. Ano yon? May katanungan ka ba, iho? Nagtataka lang ho ako kung bakit kailangan niyo mag-recruit ng mga katulad naming estudyante. Hindi lang estudyante ang mga hinihikayat namin na sumapi sa aming samaan ni Iho. Kaso nga lang, mas nakafocus kami ngayon sa mga estudyante na pwede naming ma-recruit. Mga kasing edad nyo. Ang mga bata kasing nasa edad ninyo ay ang mga kabataan na naghahangad ng pagbabago. Mga kabataan na hindi takot sumubok ng bago. At mga kabataan na hindi takot na gumawa ng pagbabago. At yun ang mga kailangan namin sa aming grupo. Kung mga estudyante ang kinukuha ninyo, paano po ang pag-aaral? Bata, ang buhay hindi sumisentro sa pag-aaral lamang. Ang ibig mo pong sabihin, titigil sa pag-aaral ang mga estudyanteng sasapi sa inyo? Oo, dahil hindi nyo naman kailangan mag-aaral eh. Hindi naman lahat ng tinuturo sa paaralan ay magagamit nyo sa inyong buhay. Hindi katulad sa organisasyon namin. Ituturo lang namin sa inyo yung mga tunay na kailangan ninyo sa buhay at ang tunay na magagamit nyo sa inyong pang-araw-araw. Wala nang paligoy-ligoy at hindi ganun kakomplikado tulad ng mga tinuturo sa mga eskwelahan. Hindi maiwasan ni Marlon na sumang-ayon at mapatango sa narinig sa sundalo. Tama naman kasi at talagang may punto ang mga sinabi nito. Sa isip-isip niya, sa wakas, may nakilala na siyang tao na may pareho niyang paniniwala sa buhay. May punto rin tong sundalo na to eh. Kung sa bagay, ano ba naman magagawa sa buhay ng tinuturo ni Mrs. Soledad? Ano yung paghanap ng X at Y dun sa math? Saan ko magagamit yung X at Y? Tapos meron pang square root. Magagamit ba sa tindahan yung square root pag bibili ka? Tapos, si Sir Bermudez naman, itinuturo yung Mars. Makakarating ba yung mga tao sa Mars? Sa Maynila nga, hirap ako makarating eh. Mars pa kaya? Naputol ang pagmumuni-muni ni Marlon nang muling magsalita ang sundalo. Kung isa ka sa mga estudyante na hindi takot sa pagbabago at gumawa ng hakbang para sa pagbabago, nawa ay pag-isipan mo ang inaalok namin sa inyo. Noy, bigyan mo ng papel ang mga binatang ito. Agad na lumapit kay Marlon yung sundalo na namimigay ng papel, kung saan inabutan siya nito ng isa. Agad naman yung tinanggap ni Marlon, pero humirit siya ng isa pang papel. Dalawa po ang kukunin ko, sir. Pahingi po ako ng isa pa. O eto. Salamat po. Bago umalis ang sundalo, ay nagbigay ito ng paalala na sa Miyerkules ang koleksyon ng mga papel at ang mga sasama ay sa Biyernes naman nila susunduin. Nang umalis na ang mga sundalo, ay umalis na rin si Marlon, bit-bit ang dalawang papel na ibinigay ng mga ito sa kanya. Maya-maya pa ay naramdaman niyang humahabol sa kanya si Harvey. Marlon! Marlon, sandali! O ano ba yun? Marlon, huwag mong sabihin na nag-iisip ka sumama sa mga sundalo na yun. Eh bakit naman hindi? May punto naman ang mga sinasabi nila, di ba? Narinig mo naman. Totoo naman talaga na walang kwenta ang pag-aaral. Kung ano-ano lang naman ang tinuturo ng mga teacher natin na hindi naman talaga natin magagamit sa buhay, di ba? So, titigil ka sa pag-aaral para sumama sa mga yun?
Oo, gaya nga na sinabi ko, naghihintay lang ako ng oportunidad, hindi ba? Baka ito na yung hinihintay ko. Hindi ko na to palalagpasin pa. Marlon, pag-isipan mo muna yung pinaplano at papasukin mo ha. Pag-isipan mo maigi. Di ka pa nga sigurado kung tunay na mga sundalo yun eh. Alam mo ba kanina, habang nag-aabot ng papel yung sa sundalo, napansin ko, may mancha ng dugo yung manggas ng uniforme niya. Sigurado talaga ako dugo yung nakita ko na yun. Uy, malay mo naman na nasugatan lang o nagkatay na manok, di ba? Ang OA mo naman, pre. Sige na, aalis na ako. Pupunta pa ako kay Nagabo. Ano? Hindi ka pa uuwi? Uuwi ako maya-maya. Pupunta lang muna ako doon kay Nagabo. Sige na. Kapag nakita mo nga pala si tatay, wag na wag mong sasabihin kung nasaan ako ha. Babanatan kita. Pagkasabi nun, ay tumakbo na si Marlon papalayo sa kaibigan niyang si Harvey. Kaya naman, hindi niya na narinig pa ang mga huling sinabi nito sa kanya. Agad na siya naglakad papunta sa bahay ni Gabo na hindi naman kalayuan sa eskwelahan nila. Pagdating doon, hindi na nga siya kumatok man lang at diretso nang pumasok sa loob ng bahay. Sanay na rin naman kasi siya na ganun dahil madalas na nga siya doon. At pagpasok niya, nakita niya nakaupo ang kanyang kaibigang si Gabo. Oy pare. Oh, anong ginagawa mo dito? Nagkating ka na naman ba? Loko, hindi ah. Katatapos lang ng klase namin, uwian na. Palibhasa, hindi ka pamilyar sa oras ng eskwela eh. Ah, hapon na pala. Hindi ko napansin tol eh. Nasaan nga pala ang sina tito at tita? Ikaw lang ba nandito sa bahay nyo? Oo pre, ako lang. Alam mo naman, si Papa nandun sa inuman. Habang si Ermats naman nagmamadyong dun sa kabilang barangay. Eh, dumaan lang talaga ako para pakita to sa'yo. Ano yan? At inabot ni Marlon ang hawak na papel kay Gabo. Basahin mo pre. Matutuwa ka dyan. Ay, baka naman nakasulat sa English to ha. Alam mo namang bangenge ako sa Englishan. Alam ko yun. Huwag ka mag-alala, nakasulat sa Tagalog yan. Ano ba to? Pagsapi sa samahan. Ano to, tol? Hindi ba napag-usapan natin na gusto mong subukan na makabukod na? Ako din eh. Gusto ko rin naman na umalis na sa poder ni tatay. Kaya eto na yung magandang pagkakataon, pre. Oo, napag-usapan nga natin yon. Pero di ba't sinabi ko naman sa'yo na hindi ko pa kayang bumukod? Maasa lang ako sa padala ng utol ko. Oo nga, naiintindihan ko naman yon, Gabo. Pero dito sa samahan na to, kapag nagpalista tayo, libre na ang lahat sa lugar nila. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Oo pre, wala nang aral-aral, wala nang magulang. Basta maging miyembro at kasapi lang tayo ng samahan nila. Aba, mukhang winner to ah. Jackpot to Marlon kung ganon. Alam ko pre, kaya nga pagkarinig ko pa lang nun, naging interesado na talaga ako. Tsaka ikaw din ang unang pumasok sa isip ko, tol. Ay, pero tol, paano yan? Tsak naman na hindi ka papayagan ng airpods mo tungkol sa bagay na to eh. Hindi naman na kailangan malaman pa niya. Ano? Anong ibig mo sabihin? Gabo, maglalayas ako. Hindi niya malalaman. Magandang idea yan, tol ah. Hindi ka na siguro pag-aaksayan pa ng oras ng tatay mo na hanapin. Dahil hindi ka naman kawalan sa inyo. Sira ulo, pambira ka naman oh. Ay, pero ang talino mo talaga tol ah. O ano? So ibig mong sabihin, pumapayag ka na sa gusto kong mangyari? Oo naman tol. Basta kung saan ka pupunta, doon din ako. Ay, dalawa lang naman talaga magkakampi sa buhay, di ba? Walang iwanan tol ah. Oo tol, walang iwanan. Pagkasabi nun, ay naghawak kamay ang dalawa at nagyakap sila. O sige, filapan mo na yung papel para mabigay ko doon sa sundalo sa Miyerkules. Tsaka pagsapit daw ng Biyernes ng gabi, doon nila tayo susunduin. O sige, saan na ba yung ballpen? Mas maganda nga pala kung
iisang address na lang ang ilagay natin para sabay nila tayong sunduin doon sa area. Di ba? Oo nga. Alam mo, matalino ka talaga. Saan ba maganda? Ano sa tingin mo? Doon na lang kaya sa lumang klinika. Malapit doon sa lumang gas station. Medyo liblib ang lugar doon at walang masyadong dumadaan ng mga sasakyan na tao. Ano sa palagay mo? Sige tol, ayos ako doon. Maganda yung lugar na naisip mo. Ibig sabihin, doon na lang tayo magkikita. Oo tol. Huwag mo na akong daanan sa bahay. Dumiretso ka na lang doon. Aalamin ko pa sa Miyerkules kung anong oras sila magsusundo sa gabi para matimbrihan kita. Sige pare, ayos yan. Pagkatapos na makapag-fill up ng kaibigan ni Marlon, ay umuwi na rin siya kaagad ng bahay nila. Medyo late na nun, kaya naman gaya ng laging nangyayari, sermon na naman ng tatay niya ang sumalubong sa kanya. O Marlon, saan ka na naman bang nanggaling bata ka ha? Uwi pa ba na matinong bata ang alas 10 ng gabi? Ay, sino ho ba naman kasing magaling na nagsabi sa inyo na matinong bata ako? Tsaka hindi ba obvious na galing akong eskwelahan? Eskwelahan? Tinan mo nga suot na uniforme mo. May naamoy pa akong alak at usok ng sigarilyo. Ikaw ang magpatunay sa akin na galing ka talaga sa eskwelahan nyo. Tay, pwede ba? Tama na nga, pagod ho ako eh. Maghapon ako nasa eskwela, tapos pag uwi ko, sermon nyo naman ang maaabutan ko. Hindi pa ho pa kayo nagsasawa. Kasi ako, kung ako tatanungin nyo, sawang-sawa na ako. Papasok na ako sa kwarto ko. Hindi na ako kakain ng hapunan. Kahit na narinig pa ni Marlon ang pagtawag ng kanyang ama sa pangalan niya, na tila pinipigilan siya na pumasok sa kwarto niya dahil hindi pa sila tapos na mag-usap. Pero hindi na lang yun pinansin pa ni Marlon at saka tuluyan ang pumasok sa kanyang silid. Inandado niya pa ang pinto ng kwarto niya para hindi na siya masundan pa ng kanyang ama sa kanyang kwarto. Mabilis lang lumipas sa mga araw at saktong Biyernes na. Ngayon na ang araw na nakatakda ng paglalayas ni Marlon at ng kanyang kaibigang si Gabo upang sumanib sa mga nakilalang sundalo. Mag-iimpake na sana si Marlon nang bigla niyang marinig ang tatay niya na pumasok ng bahay. Ano kaya ginagawa ni tatay dito sa bahay? Akala ko ba nasa bukid siya ng gantong oras? Nang mga sandaling yon, ay napansin din ng kanyang ama na nasa bahay siya. O Marlon, bakit nandito ka? Hindi ba dapat nasa eskwelahan ka ng ganitong mga oras? Nakaramdam ng konting kaba si Marlon. Ngunit pinigilan niya ito na mapahalata sa kanyang ama. Basag ito ang ulo ko, tay. Kaya hindi na muna siguro ako makakapasok. Ano? Teka, masakit ang ulo mo hanggang ngayon ba? Opo. Tay, ano bang ginagawa niyo dito sa bahay? Akala ko ba sa bukid kayo? Kukuha lang ako ng bimpo at pamalit na baro. Siya nga pala, nagluto ako ng agahan. Kumain ka na ba? Kumain ka muna. Hindi na po. Magpapahinga na lang ako dito sa kwarto ko. Kumain ka na para makainom ka ng gamot. Hindi na nga po sabi. Magpapahinga na lang ako. Kakain na lang ako kapag nagugutom na ako. Umalis na kayo. Baka hinihintay na kayo ng mga kasama nyo sa bukid. Napabuntong hininga na lamang ang ama ni Marlon at hindi na to kumontra pa sa kanya. Lalo na nang pumasok siya ng kwarto kung saan ay narinig pa nito na nilak nito ang pintuan niya. Buong akala talaga ni Marlon ay aalis na ang kanyang ama. Pero may pahabol pa pala itong sinabi sa kanya bago ito umalis. Siya, sige anak. Magpahinga ka na lang muna dyan ha. May gamot din doon sa kwarto ko, kumuha ka na lang. Basta huwag kang iinom ng gamot nang hindi ka pa kumakain. Kaya kumain ka muna. Katahimikan lamang ang itinugon ni Marlon sa kanyang ama. Pabagsak na lamang siyang naupo sa kanyang kama. Ang huli na lang niyang narinig ay ang pagsarado ng pinto ng kanilang bahay. Doon ay nakahinga na siya ng maluwag. Ay, salamat at umalis na siya. Nakapag-impake na nga.
Hindi na nga nag-aksaya pa ng oras si Marlon dahil mabilis na siya nag-impake ng kanyang mga gamit. Kailangan niya nang magmadali dahil bandang alas 6 ay dapat nandun na siya sa may lumang klinika kung saan sila susunduin ng mga sundalo. Palabas na sana siya ng bahay nang biglang nasa pintuang muli si Mang Pedring. Malas naman, bumalik pa to. Akala ko ba nakaalis na to? Pambihira naman, nakalimutan ko pa yun. Teka, Marlon, ano yan? Saan ka pupunta? Ba't may dala kang malaking bag? Huwag mo sabihin na pupunta ka na naman sa kaibigan mo yon. Hindi sumagot si Marlon. Hoy, ano, saan ka pupunta, ha? Hindi ka na ba talaga mapagsasabihan, ha? Tigilan mo na ang pagpunta sa bahay ng patapon na kaibigan mo yon. Sa puntong yon, ay hindi na talaga nakapagpigil pa si Marlon at nagawa ng sagutin ng kanyang ama. Pwede ba, tay? Tigil-tigilan nyo na nga ang pagdidikta sa dapat at hindi ko dapat gawin. Nasa tamang edad na ho ako. 18 na ako. Kaya may karapatan na akong gawin yung mga gusto kong gawin. Kung gusto kong iiwan kayo, gagawin ko yun. Aba, ibig mong sabihin, iniiwan mo ko para lang sa kaibigan mo yon? Gaya ng sinabi ko, may karapatan na akong gawin to dahil nasa tamang edad na ako. Bata ka pa! Hindi ka dapat gumagawa ng mga ganitong desisyon, Marlon! Alam nyo tayo, sa totoo lang, pagod na ako tumanggap ng mga sermon nyo. Pagod na rin ako sa mga pagmamando nyo. Kung makaasta kayo, parang nagpakatatay kayo sa akin, ha. Para sabihin ko sa inyo, pinapakisamahan ko na lang kayo dahil tatay ko kayo. Pero sa totoo lang, sa mga paningin ko, isa na lang kayong nagpapaka-feeling tatay sa akin. Pagkasabi nun, ay isang malakas na sampal ang naging tugon ng kanyang ama sa kanya. Naghalo ang sakit, galit at takot sa pakiramdam ni Marlon ng mga sandaling yon. Sasagot sana siya ng paglingon niya sa kanyang ama, ay nakita niya ang mga luha sa mga mata nito. Kahit matagal ako nawala, hindi mabuburado ng katotohanan na ako pa rin ang ama mo, Marlon. Na may karapatan ako na suwayin ka at disiplinahin ka, lalo na kapag nakikita ko na papasama ka. Hindi ko alam kung bakit naging ganyan ang pakikitungo mo at pag-uugali mo sa akin. Alam mo ang dahilan kung bakit ako nagtiis at naglagi sa ibang bansa. Yun ay upang hindi mailit ng bangko tong bahay at lupa natin. At para matustusan ang pangangailangan ng nanay mo na may sakit noon. Kahit ano pang sabihin nyo sa akin ngayon, wala na akong pakialam. At itawag nyo na kung ano gustong itawag nyo sa akin. Masamang anak, rebelde, sige. At least hindi ko kailangan na pilitin na sarili ko na pakisamahan kayo. Kaya ngayon, aalis na ako sa bahay na to. Buo na ang desisyon ko at hindi nyo na ako mapipigilan pa. Hindi na ako babalik sa pamamahay na to! Buong lakas na tinabig ni Marlon ng kanyang ama para makaalis siya sa harapan ng pinto upang makadaan siya doon. Muntik pang matumba si Mang Pedring sa pagkakatulak na yon. Mabuti na lamang at napahawak ito sa pasimano. Ngunit ang lahat ng yon ay hindi na pinansin pa ni Marlon. Nagmamadali ng lumakad papalayo ang binata. Marlon! Marlon! Bumalik ka dito! Marlon! Hindi pinansin ni Marlon ang pagtawag ng kanyang ama. Dire-diretso lamang ito sa paglalakad. At dahil halos nasa tabing kalsada lamang naman ang bahay nila, narating kagad ni Marlon ang main road. Tatawid na sana sa kabilang bahagi ng kalsada si Marlon nang bigla niyang maramdaman na may humawak sa kanyang braso. Naabutan pala siya ng kanyang ama na humabol sa kanya. Marlon, anak. Huwag ka nang umalis. Huwag mo akong iwan. Marlon, ikaw na lamang ang natitirang meron ako. Masakit magsabihin, pero ito ang katotohanan, Marlon. Mamamatay ako sa sobrang pag-aalala sa'yo kapag nawala ka sa akin. Hindi ko na problema yon, tay. Paano pag-aaral mo, anak? Ha? Paano? Hindi na ako magpapatuloy pa sa pag-aaral.
Dahil hindi ko naman kailangan ng pag-aaral na yan. Ano? At anong balak mo? Gagaya ka na lang talaga sa kaibigang mo yun na walang pakialam sa buhay? Tay, ito ang una't huling beses kong sasabihin sa inyo to. Hindi nilang basta kaibigan ang samahan namin ni Gabo. Para na po kami magkapatid. At hindi nyo na ako mapipigilan pa sa gusto kong mangyari. Kaya pwede ba? Bitawan nyo na ako! Marahas na hinablot ni Marlon ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ng kanyang ama. Pagkatapos ay nagmamadaling tumakbo patungo sa kabilang bahagi ng kalsada. Marlon, sandali lang! Bagamat naririnig niya ang tawag ng kanyang ama, ay hindi niya pa rin ito nilingon. Dire-diretso lamang si Marlon sa paglalakad. Kaya lang, ilang segundo lamang ang lumipas, ay napahinto si Marlon dahil narinig niya ang tunog ng pagpreno ng sasakyan at ang isang malakas na lagabog. Kasunod nun ang sigawan ng mga tao. Nang lumingon si Marlon, ay nanlaki ang kanyang mga mata at parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang buong katawan. Ang kanyang ama, duguan na nakahandusay sa gitna ng kalsada habang may sasakyang nakahinto sa hindi kalayuan dito. Mabilis na naglapitan ng mga tao sa nakahandusay na matandang lalaki habang si Marlon pumikit ng ilang segundo. Pagkatapos nun, ay muling itinuloy ang paglalakad palayo. Sa kabilang bahagi ng kanyang isipan, ay may nagsasabing kailangan siya ng kanyang ama ng mga oras na yon. Pero, mas malakas pa rin ang kanyang kagustuhan na makalayo at matuloy ang balak nilang puntahan ng kaibigang si Gabo. Mas binilisan pa ni Marlon ang paglalakad habang pinipigil ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang sandali, narating ni Marlon ang lumang klinika. Medyo hinihingal pa siya ng konti dahil naglakad lang siya papunta dito nang may makita siyang isang matandang lalaki. Napansin niya ang itsura nito. Payat, lubog ang mga mata, mahaba ang buhok, at may mahaba ding balbas. Napakasimple din ang pananamit nito at meron pang balabal sa kanyang balikat. Ang naisip ni Marlon ay hindi taga-bayan ang matandang nakita. Itinuloy ni Marlon ang paglakad papunta sa klinika. Inisip niyang wag na lamang pansinin ang matanda. Ay, 6:30 na. Pero bakit wala pa rin si Gabo? Ang usapan dapat 6:00 nandito na kami. Baka talagang kumilos ng taong yun, no? Amang! Mabilis na napalingon si Marlon sa matanda nang tawagin siya nito. Napakunot pa ang noon ni Marlon. Iniisip niya na baka hingan siya ng pera ng matanda, na baka manlilimos lamang ito. Hindi maiiwasang lumabas sa kanyang tinig ang kanyang pagkainis nang sagutin niya ang matanda. Bakit? Anong kailangan mo? Pwede ko bang malaman kung saan ang tungo mo? Hindi ko alam. May magsusundo lang sa amin dito ng mga sundalo para dalhin doon sa lugar nila. Pero hindi ko alam kung anong exact na location. Bakit? Huwag mo sabihin at doon din ang tungo ninyo. Hindi. Nag-aabang lamang ako na sasakyan papunta sa may kabilang bayan. Dito humihinto ang mga sasakyan, hindi ba? Ibig sabihin, hindi ka isa sa mga nahikayat ng mga sundalo? Hindi, Amang. Kung ganun, umalis na kayo rito. Baka mamaya niyan, isipin pa ng mga sundalo na kasama ka namin. Baka mainis pa sa amin yung mga yun at hindi kami isama. Tiningnan lamang si Marlon na matanda. Siya nga pala, hindi na ho dito humihinto ang mga sasakyan. Doon na yun sa kabila. Lumang kalye na ho ito eh. Wala nang dumadaan na sasakyan dito. Kaya, malis na kayo. Punta na lang kayo ron. Ganun ba? Pasensya ka na, Amang. Dahan-dahan tumayo ang matanda. Kinuha ang kanyang bayong na dala
at nagsimulang lumakad palayo. Pero bago pa man tuluyang makalayo ang matandang lalaki, ay agad itong huminto sa may harapan ni Marlon. Medyo napaatras ng konti si Marlon dahil wala nang halos isang dipa ang layo nito sa kanya at nakatitig ito sa kanyang mga mata. Amang, paalala lang. Kilalanin mo kung sino ang mga sinasamahan at pinagkakatiwalaan mo. Sa sinabi mo kasi sa akin kanina, sa pagkakaalam ko ay walang mga sundalo dito sa paligid ng lugar na to. Baka iba ang mga sinasamahan mo na yan. Baka sila yung mga nagpapanggap na sundalo para makakuha ng mga bibiktimahin. Kung hindi mo kasi na itatanong, may mga nagkalat na mga grupo ng aswang dito sa lugar na to. Kaya mag-iingat ka. Napakunot ng noo si Marlon. Manong, pwede ba? Nagpapatawa ba kayo? Aswang? Sa panahon ngayon? At sa edad ko to? Sa tingin nyo ba matatakot pa ako sa mga pananakot ng mga matandang katulad ninyo? Tsaka hindi ko kailangan ng opinyon nyo. Anong akala nyo sa akin? Maniniwala na lang basta-basta sa mga estrangherong katulad nyo? Hindi na ako bata. Sa katunayan, sa inyo dapat ako magduda dahil gabing-gabi na nasa labas pa rin ng isang matandang kagaya nyo. Baka naman kayo ang aswang, Manong. Hindi naman kita pinipilit na maniwala, Amang. Binabalaan lamang kita. Sa murang edad na katulad mo, mas madaling makuha ang loob ninyo. Kaya sigurado na ganyang mga edad ang pinupuntirya ng mga yon. Sasagot pa sanang muli si Marlon sa matandang lalaki. Pero bigla niya nakita ang kanyang kaibigang si Gabo na papalapit sa kanila. Napansin ni Gabo ang matandang lalaki. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Sabay lingon kay Marlon. O pre, sino naman to ha? Kasama din ba natin tong matandang to sa pupuntaan natin ha? Hindi pre, walang pansinin yan. Mukha nga may saltik eh. Ha? Bakit? Biruin mo, baka daw mga aswang yung pupuntahan natin. Aswang? Hoy tanda, huwag mo nga kami pinagtatakot itong kaibigan ko ha. Umalis ka na bago ko tadyakan yung mukha mo. Kanina ko pa nga pinapalis yan eh. Tinitigan ng matanda ang dalawa. Aalis na ako, mga iyo. Hindi nyo naman ako kailangang ipagtabuyan. Kung ano man ang kahihinatnan ninyo sa pupuntahan ninyo, isipin nyo na lamang na wala kayong ibang sisisihin kundi ang mga sarili ninyo kapag may mga nangyaring taliwas sa inyong kagustuhan. Aba, bumabars ka pa talaga? Ano to, flip-top battle? Umalis ka na nga! At tuluyan na nga umalis ang matandang lalaki. Oh, bakit ngayon ka lang? Tagal mo. Kung sino-sino tuloy yung mga nakakasalamuha ako dito eh. Tsaka buti na lang 6:40 pa lang. May ilang minuto pa tayo para maghintay dito. Eh paano ba naman? Nanghingi pa ako kay mama ng pamasahe para makapunta dito para mas mabilis. Kaya lang, natalo daw sa sugal. Eh alam mo naman ang layo-layo nitong lugar na to sa amin. Kaya yun, layo tuloy ng nilakad ko. Siya nga pala, nakatakas ka ba doon sa tatay mo nang walang aberya? Biglang sumeryoso ang mukha ni Marlon. Lalo pat nang maalala niya ang nangyari sa kanyang ama. Huwag na natin pag-usapan yan tol, basta importante nandito na ako. Okay sige, ikaw bahala. Maya-maya pa ay may napansin silang papalapit na sasakyan. At dahil nga halos wala namang dumadaang sasakyan sa lugar na yon, ay nakatitiyak na ang dalawa na yun ang sasakyang hinihintay nila. Makalipas lamang ang ilang segundo ay huminto ito sa kanilang harapan. Bumaba ang isa sa mga sundalo at mabilis naman tumayo ang magkaibigan. Oh, pangalan nyo? Marlon po. Ako po si Gabo. Tumingin ang sundalo sa kanyang hawak na listahan.
Pagkatapos ay O sige, sumakay na kayo. pagkasakay nila ay muli nang umandar ang sasakyan. Samantala, habang bumabiyahe ay tahimik lamang ang magkaibigan. Makalipas ang halos 30 minutong pagbiyahe, ay narating na nila ang lugar ng mga sundalo. Napansin ni Marlon na hindi ganong karami ang mga tao sa lugar na ito. Para lamang itong isang maliit na baryo. May ilang maliliit na bahay. May mga damit na nakasampay sa labas nito. May mga kahoy na panggatong sa labas. At may mga sulo na nakatayo na may mga apoy. Dahil mukhang yun lamang ang gamit nilang pananglaw o pang-ilaw sa lugar na yon. Hindi tuloy maiwasan ni Marlon na kalipitin ng kaibigan. Pre, mukhang wala pang kuryente dito. Oo nga. Paano yung mga cellphone natin dito? Paano tayo magcha-charge? Mukhang ganun na nga. Pero hindi naman yata tayo masyadong malayo sa bayan. Baka pwede tayo magpaalam sa kanila paminsan-minsan kapag kailangan nating mag-charge. Naputol lamang ang bulungan ng magkaibigan nang huminto na ang dalawang sundalo na nasa kanilang harapan. Huminto sila at nagbigay galang dun sa matandang lalaki na may nakasabit na itak sa likuran nito. Malaking itak yon, kaya medyo nakaramdam si Marlon ng takot. Ngunit hindi na lamang niya yung pinahalata sa kanyang kaibigan. Magandang gabi Kapitan. Magandang gabi, Densyo. Ito na ba ang dalawang bagong recruit ninyo? Sila nga po. Magpakilala kayo kay Kapitan. Siya ang kapitan ng lugar na to at ang dahilan kung bakit nabuo ang samahan na to. Magandang gabi ho, Kapitan. Magandang gabi rin Kapitan. Magandang gabi naman sa inyo, mga iho. Ako nga pala si Kapitan Joko. Maaari ko bang malaman kung magkaano-ano kayo? Magkapatid ba kayo? Hindi ho. Magkaibigan ho kami. Matalik na magkaibigan. Oo. Para magkapatid na rin ho sa madaling salita. Ganun ba? Maaari ko rin bang malaman kung bakit kayo sumapi sa samahan namin? Ano ang dahilan ninyo? Matagal na ho namin na gustong bumukod sa mga magulang namin. Wala lang ho kaming kabuhayan at trabaho. Inaalala namin kung paano namin bubuhayin ang aming mga sarili kapag umalis na kami sa poder ng mga magulang namin. Nung nalaman namin na may libreng tirahan at pakain dito, nagpasya ho ako na dito na kami magsisimula ng aming buhay. Malayo sa mga magulang na kumokontrol sa amin. Lalo na ho sa akin. Hindi alam ni Marlon kung guni-guni lang ba niya. Pero napansin niya na napatingin si Kapitan Joko sa dalawang sundalo na nasa kanilang harapan. At pasimpleng umiti ng makahulugan. Pero agad ring natanggal ang paningin ni Marlon sa kapitan nang magsalita yung isang sundalo. Tamang-tama lang ang pinuntahan nyo. Sa ngayon kami sumusuporta sa mga binatilyong nasa tamang edad na ang bumubukod sa mga magulang. Upang maging malaya at wala nang kumukontrol pa. Bukas na bukas ang kampo namin na to sa mga katulad niyong kabataan. Tama. Dito ay malaya kayong gawin ng lahat. Pero sa lahat ng kampo, may mga batas kaming sinusunod dito. Batas? Ano naman hong klaseng batas? Pagkatandaan nyo itong maigi. Kung babae ka, kailangan mong tumulong sa mga gawaing pangbabae tulad ng paglalaba, paghuhugas, pagluluto, at pag-asikaso ng mga bahay. Kapag lalaki ka naman, kailangan mong sumama sa panghuhuli ng mga makakain natin tulad ng manok o isda. Kailangan mo ring tumulong sa pagkuha ng mga panggatong at pangalagaan ng kaligtasan ng kampo. At dahil pareho kayong lalaki, aasa kami na tutulong kayo sa mga gawaing panglalaki dito sa loob ng kampo. Magagawa niyo ba ang mga yon? Kayang-kaya ho namin yun. Gagawin po namin yun, Kap. Kapalit na libreng pagkain at tirahan. Siya nga pala, meron pang isa at pinakahuling batas. Hindi na kayo pwedeng lumabas sa inyong tirahan at sa mismong kampo pagsapit ng alas 9 ng gabi. Yan ang pinaka-importanting batas ng samahan.
Kaya hindi nyo pwedeng labagin yon. Naintindihan nyo? Makakaasa ho kayo na susundin namin ang mga batas na yon. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. O siya, pwede na kayo magpahinga. Pwede niyong okupahin ang isang bakanting bahay na yon. Walang ibang taong nakatira doon sa ngayon. Dito tumitira ang mga bago naming recruit. Sa ngayon ay kayo pa lang ang bagong pasok. Kaya kayo lang din muna ang maninirahan dyan. Nasaan na ho yung mga dati ninyong recruit? Hindi agad nakasagot si Kapitan at ang dalawang sundalo sa tanong ni Gabo. Napansin na naman ni Marlon ang makahulugang tinginan ng mga ito at sa kung anong kadahilanan ay nakaramdam ng takot si Marlon nang mapansin niya ang kakaibang ngiti ng Kapitan. Sa kasamaan palad, nag-alisan din sila. Mukhang hindi nila kinaya ang buhay dito sa kampo dahil wala namang signal o kuryente dito. Sa tingin ko ay nabagot sila dahil mga kabataan sila na katulad ninyo. Nagtangka sila na tumakas ng gabi. Gaya ng kasasabi ko lang sa inyo na batas. Nilabag nila yon. Kaya napilitan kaming paalisin sila dito. Kaya ngayon pa lang, nakikita nyo naman na walang kuryente dito at signal. Kung may bala kayong sumuway sa batas ng kampo, mas magandang sabihin nyo na sa amin ngayon pa lang nang hindi nyo na kami pahirapan pa at maibalik na kayo sa lugar ninyo. Sa mga sandaling yon, ay nagkatingin ng muli sina Marlon at Gabo. Sa totoo lang ay napilitan lang naman talaga si Marlon at si Gabo na sumang-ayon sa patakaran ng samahan. Lalo na sa punto ng mga gawaing nakatoka sa mga kalalakihan na katulad nila. Wala namang kasi silang parehong alam sa mga gawain dahil mismo sa bahay nila ay wala silang ginagawa. Pero kung hindi lang dahil sa libreng tirahan at pagkain ay hindi naman talaga sila papayag. Talagang sumang-ayon lang sila para sa kanilang pangangailangan. Napabulong na lamang si Marlon kay Gabo. Pare, kaya ba natin talaga itong sumunod sa mga rules na yon? Bakit naman hindi, tol? Hindi mo natin kailangan ng signal, di ba? Hindi rin naman natin kailangan ng cellphone. Kaya naman pumayag na tayo. Huwag na natin gawin pang big deal yun. Okay lang din naman kahit hindi na tayo lumabas ng gabi. Ang mahalaga, nakalayo na tayo sa pamilya natin. Gusto mo bang umuwi na tayo? Dahil lang sa mga simpleng patakaran na yon. Siyempre ayoko, pre. Tama ka. At isa pa, ayoko na rin talagang bumalik sa amin. Naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang muling magsalita ang isang sundalo. Ano? Anong kasagutan nyo? Susunod ho kami. Wala hong problema. Pinatutuwa akong marinig yan. Mabuti naman kung ganon. O siya, pumunta na kayo sa munti niyong bahay at magpahinga. Alam kong pagod na pagod kayo. Sa mga lumipas na araw sa kampo, ay ayos naman ang naging takbo ng buhay nila. Katulad ng gusto talaga nilang mangyari, naging malaya sila sa kampo. Ang talagang inaangal lang nila sa kanilang mga sarili ay yung mga gawain na kailangan nilang gawin bilang miyembro. Tinatamad kasi sila at nakakapagod din lalo. Hindi sila sanay sa mga ganong gawain. Pero unti-unti na nilang sinusubukan na tanggapin, lalo na't ang kapalit nun ay ang libreng paninirahan at ang libreng pagkain. Ang talaga lamang ipinagtataka ni Marlon ay ang isang bagay. Nakahiga na ang magkaibigan nun dahil pagod nga sila sa maghapong gawain. Sumama kasi sila sa pangangapa sa may ilog para manghuli ng maiuulam. Dahil sila lang dalawa ang nasa bahay na yon, malaya silang nakakapag-usap. Gabo, bakit kaya maglilimang araw na pero wala pa rin bagong pumapasok ng mga recruit? Bakit tayo pa rin hanggang ngayon ang nandito?
Baka naman huminto muna sa pagre-recruit. Kung ganun, bakit araw-araw pa rin umaalis yung mga sundalo dito sa kampo? Kung tumigil na nga sila sa paghahanap ng mga bagong recruit. Kung sa bagay, napansin ko nga rin yon. Pero ayaw mo ba nun? Solo pa rin natin tong bahay na to. Tama ka nga naman. Pero alam mo ba? Meron akong isang nalaman. Ano yon? Dalawa sa mga babaeng nakasalamuha ko dito. Putol ang mga dila nila. Hindi sila nagsasalita at parang mailap din sila sa akin. Sayang, maganda pa naman sana yung isa. Popormahan ko nga sana eh. Akala ko talaga nahihiya lang sa akin kaya hindi ako kinakausap. Yung pala, putol ang dila. Mabilis na napabalik ko si Gabo sa pagkakahiga niya matapos marinig ang mga sinabi ng kaibigan. Halata ang pagkagulat sa mukha nito. Ano? May mga babaeng putol ang dila dito? Oo, bakit? May dalawa din kasi akong kasamang lalaki kanina na putol din ng dila. Nung umalis kami kanina para mamulot ng panggatong, habang ikaw naman ay nag-aani ng gulay. Akala ko nga nung una, tahimik lang talaga sila at hindi nagsasalita. Yun pala, putol ang mga dila nila, tol. Ginawa ko, sinubukan kong magtanong doon sa ibang kasama namin kung ano nangyari doon sa dalawa. Pero, hindi naman ako nila sinasagot. Tiningnan lang nila ako at bumalik sa ginagawa nila. Yung isang nakausap ko, ang sabi lang sa akin, wag na raw ako marami pang tanong. Biglang napaisip si Marlon. Baka wala lang silang tiwala sa atin dahil bagong pasok pa lamang tayo dito. Kung tutuusin kasi mag-iisang linggo pa lang tayo dito, di ba? Baka yun ang dahilan. Pwede. Baka nga. Pero hindi ba't nakakapagtaka kung bakit ang daming mga kasapi dito na putulan dila? Kung sa bagay nakakapagtaka nga yun, tol. Pero pasasaan ba? Sigurado naman akong mahanap din natin yung sagot dun sa tanong na yun. Kung sa bagay, tama ka. O siya, huwag na nating isipin yan. Matulog na tayo, marami pang gagawin bukas. Kinaumagahan, sabay na nagising si Marlon at si Gabo. Paglabas nila sa kanilang tinutuluyang bahay, ay napansin nilang dalawa. Nakakaunti lamang ang tao sa paligid. Wala din si Kapitan Joko at ang kanang kamay nito na si Cadencio. Yung mga ibang sundalo ay wala rin sa paligid. Nasaan kaya sila? Ang tanong ni Gabo kay Marlon. Dahil pareho nilang hindi alam ang kasagutan, nagpasya na lamang silang wag na munang isipin yon. Lihim na lang na tinitingnan ni Marlon ng ibang mga tao na nakalabas din sa kanilang mga bahay dahil humahanap siya ng pamilyar na muka na pwede niya mapagtunungan kung bakit halos wala ang mga sundalo sa paligid. Pero lalong nabalot ng pagtataka si Marlon dahil imbis na makahagilap ng kanyang hinahanap ay napansin niyang may bahid ng takot ang mukha ng mga tao sa paligid. Nahagip ng paningin ni Marlon ang dalawang babaeng putulan dila. Mahigpit ang hawak ng mga ito sa isa't isa. Dahil sa mga napapansin, ay hindi maiwasang mapabaling ni Marlon kay Gabo. Tol, nakikita mo ba yung itsura nila? Tingnan mo, Parang takot na takot sila eh. Natatakot? Parang hindi naman. Tingnan mo, para talaga sila natatakot, pre. Baka naman kasi nanlalamig lang sila. Ang lamig ng paligid eh. Nang biglang, Tabi! Parakanin niyo kami! Napalingon ang dalawa sa bukana ng baryo at nakita nila ang grupo ng mga sundalo. Agad na nanlaki ang mga mata ni Marlon nang makita niya ang mga dala ng mga ito. May mga bangkay na bitbit ang mga ito. Nakahiga ang mga bangkay sa ilang mga stretcher na gawa sa kawayan.
Gabo, tingnan mo. Mga bangkay ba yan? Oo pare. Teka. Hindi mo ba namumukhaan yung uniforme? Ganyan ang uniforme mo, di ba? Mukhang estudyante yan sa mga eskwelahan nyo. Teka. Oo nga. Mga estudyante nga yan sa eskwelahan namin. Nang mga sandaling yon, ay biglang lumitaw sa gitna ng mga sundalo si Kapitan Joko. Masamang balita. May 3 kaming nakita ng mga patay na estudyante sa may taas ng bundok habang nangangahoy kami. Kapitan. Ano hong kinamatay nila? Hindi pa namin alam. Nakita na lang namin sila sa bundok ng ganyan. Mukhang may pumatay sa kanila. O baka inatake sila ng mabangis na hayop. Dadalhin na ba namin sila sa jeep, Kapitan? Tanong ng isang sundalo. Sige, dalhin nyo na. Teka lang ho. Saan niyo ho sila dadalhin? Ililibing na namin ang kanilang mga katawan sa malayong parte nitong gubat. Ho? Teka, hindi niyo ho ba sila dadalhin sa bayan? Mga sundalo kayo, hindi ba? Dapat niyong ibalik ang katawan ng mga batang yan sa mga magulang nila para mailibing po sila ng tama. Hindi namin kilala ang mga batang to, iho. Hindi nga namin alam kung saan nahanapin ang mga magulang o tirahan nila. Mga estudyante ho yan na eskwelahan namin. May ID ho kami. Pwede niyo makita ang mga pangalan nila at mga address nila doon. Hindi agad nakasagot ang kapitan sa sinabi ni Marlon. At napansin niya naman na sabay-sabay tumingin sa kanya ang mga sundalo. Hindi rin nakaligtas kay Marlon ang tila pasimpleng tingin sa kanya ng ibang mga kasapi, lalo na nung 2 babaeng pipi. Maya-maya pa ay nagsalita na si Kapitan Joko. Tama ka. May mga ID nga sila. Hindi namin yun naisip, pasensya na. Sige, ihahatid na namin ang kanilang mga katawan sa bayan. Salamat po sa pakikinig, Kapitan. Sige, lumakad na kayo at ilagay na ang mga bangkay na yan sa jeep. Dadalhin natin yan sa mga pamilya nila. Agad namang kumilos ang mga sundalo. At bago pa man umalis si Kapitan Joko, ay muli itong nagsalita sa lahat ng mga miyembro na may iwan sa kampo. Dahil sa kaganapan na to, pinagbabawalan ko muna ang lahat na pumasok sa gubat at umakyat sa bundok. Hanggat maaari, ay dito na lang muna kayo sa kampo. Wala munang aalis dito. Bago pa man umalis si Kapitan, ay napansin na ni Marlon ang huling sulyap sa kanya nito. Walang makikitang emosyon sa tingin ng Kapitan sa kanya. Hindi tuloy alam ni Marlon kung ngingitian niya ba ito o hindi. Sa loob-loob ng binata ay nakaramdam siya ng konting takot sa tingin ng Kapitan na yon sa kanya. Sa kabila ng naramdamang yon, ay pinilit iwaksi ni Marlon ang takot na isa pa lang malaking pagkakamali. Lumipas sa maghapon na nasa loob lamang ng bahay si Marlon. Samantalang si Gabo naman ay sinama ng ilang kalalakihan upang mangisda sa malapit na sapa. 6:30 ng gabi, payapang nagpapahinga si Marlon. Napansin na lamang niya na pumasok si Gabo sa kanyang kwarto at may hinagis na perasong papel. Magtatanong sana si Marlon, ngunit sumenya si Gabo na huwag siyang maingay at basahin na lamang ang isinulat nito sa papel na inabot sa kanyang kaibigan. Binuklat ni Marlon ang papel at saka binasa ang nakasulat dito. Umalis ka na ngayong gabi. Ikaw na ang susunod. Ha? Tumahimik ka na lang sana at wag nang questionin o kontrahin pa si kapitan at ang mga sundalo. Yun ang pinakaayaw nila. Ha? Itinuloy ni Marlon ang pagbabasa. Tumakas ka na sa kampo ngayong gabi kung ayaw mong mamatay at matulad sa mga bangkay kaninang umaga.
Pagkatapos mabasa ang nakasulat sa papel, ay nabalot ng pagkabigla si Marlon. Hindi niya maiwasang tanungin ang kaibigan. Pare, ano to? Anong ibig sabihin nito? Anong mamamatay? Mamamatay ba ako? Doon napansin ni Marlon ang pagrehistro ng pag-aalala sa mukha ng kaibigang si Gabo. Lumapit si Gabo sa kanya at umupo sa kanyang tabi. Sabay sabing, Marlon, kailangan na nating umalis dito. Ha? Teka, ano bang sinasabi mo? Bakit tayo aalis? Pare, habang nandun ako sa may sapa kanina, bigla ako nakaramdam ng gutom. Kaya nagpaalam ako dun sa mga kasama ko na uuwi muna ako. Pero bago pa man ako makarating dito, pare, may natuklasan ako. Ano? Ano namang natuklasan mo? Marlon, sila kapitan. Masama sila. At sa tingin ko hindi sila normal na tao. Hindi lang sa hindi normal na tao. Hindi talaga sila tao, pre. Ano? Ano pa pinagsasabi mo, Gabo? Oo, Marlon, maniwala ka. Kailangan na nating umalis. Kailangan nating tumakas. Teka lang. Kalma lang. Sige, sabihin na nating naniniwala ako sa'yo. Ano naman tong sinulat mo rito? Narinig ko sila nag-uusap-usap, pare. At yan mismo ang narinig ko. Kaya kailangan na nating umalis dito. hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa ang dalawa at sinimulan na kagad nilang mag-impake ng kanilang mga gamit. Napagdesisyonan ng dalawa na paabutin muna ng alas 7 ng gabi bago lumabas ng bahay upang maging tahimik na at wala na masyadong tao sa paligid. Ano pare? Takbo na tayo? Sandali. Pinagpaplanuhan ko pa kung saan tayo dadaan. Dito tayo. Nandun sila sa may malapit sa ilog. Kaya kailangan nating salungatin yung pwesto nila. Teka, bakit ng bundok yan eh? Oo, dun tayo dadaan. Tapos bababa tayo. Ang bagsak natin doon sa eskwelahan ninyo. Hindi na kumontra pa si Marlon at mabilis na sumanod kay Gabo. Nakalayo na nga sila noon nang hindi namamalaya ng mga tao ang pagtakas na ginawa nilang dalawa. Nahihirapan sila sa paglalakad dahil wala silang dala na pananglaw. Hindi rin naman sila makagamit ng flashlight ng cellphone dahil baka may makakita ng ilaw nila. Buti na lang talaga at maliwanag ang sinag ng buwan, kaya kahit papano ay natatanaw naman nilang dalawa ang mga punong nadadaanan nila, kaya hindi sila nababangga. Habang pinipilit ng dalawa na maging tahimik ang kanilang mabilis na paglalakad, hindi maiwasan ni Marlon na maalala ang kanyang ama. Naiiyak siya kapag naiisip niya na sana ay hindi na lamang niya sinuway ito. Naiisip din niya ang kalagayan nito. Kung nakaligtas ba ito matapos niya itong talikuran. Nasa gitna na siya ng pagluha nang mula sa mataas na puno ay may bumagsak sa kanilang harapan. Akala nila ay kung ano lang ang bumagsak na yon, pero hindi nagtagal ay unti-unti itong tumayo. Sa liwanag ng buwan ay naaninag nila ang itsura ng nilalang na nasa kanilang harapan. Matandang lalaki. Puno ng dugo ang paligid ng bibig nito. At ang nakakakilabot, nakangisi itong matalim na nakatitig sa kanila. At mababanaag ang matatalim nitong mga ngipin. Sa ibayo pa nilang pagsuri sa itsura ng nilalang na nasa kanilang harapan, ay namukhaan nila kung sino ito. At ito ay walang iba kundi... Kapitan! Kapitan! Ako nga! Saan kayo pupunta? Nagtayuan ang mga balahibo ng dalawang pinata dahil sa sobrang takot. Dahil bukod sa iba na ang itsura ni Kapitan Joko, ay nakakakilabot na rin ang tinig nito.
Mas malaki ang mata nito kaysa sa karaniwan at halos tuldok lamang na itim ang nasa gitna ng mga ito. Nang umiti pa ito ng gusto, ay lalo pa nilang nabanaag ang napakaraming matatalim ng ngipin at sa dulo ng mga daliri ng mga kamay nito ay ang mahahaba at matatalim na kuko. Gabo! Si Kapitan Joko! Si Kapitan Joko! Oo, Marlon! Aswang si Kapitan! Halimaw! Aswang! Tatakas pa ba kayo? Huwag niyo lang subukan. Dahil hindi na kayo makakalabas sa bundok na to ng buhay. Parang awa niyo na ho, Kapitan! Pakawalan niyo na ho kami! Pakawalan? Paano namin papakawalan ang magiging pagkain namin kinabukasan? Konting minuto na lamang ay mahanap na rin kayo ng ibang mga bata ko. Pero hindi ko na sila pahihirapan pa. Ngayon pa lang ay kakatayin ko na kayo! Sa gitna ng pagkagulat at takot, ay biglang naramdaman ni Marlon ang mahigpit na pagkakahawak ng kaibigan sa kanyang braso. Doon siya napalingon kay Gabo. Marlon, tumakas ka na. Ano? Ano sinasabi mo? Tumakas ka na, pre. Hindi. Ano sinasabi mo tumakas ako? Tayong dalawang tatakas, Gabo. Ikaw lang, pre. Ikaw lang. Nagulat si Marlon na mabilis siyang itulak ni Gabo papalayo. Huli na nang mapansin ito. Napaatake na pala sa kanya si Kapitan Joko. At ang kanyang kaibigan ay iniharang ang sarili sa pag-ataking yun ng aswang. Kitang-kita ni Marlon ang pagtalsik ng mga dugo ni Gabo nang humiwa ang matatalas na kuko ng aswang sa dibdib nito. Halos 2 dipa lamang ang layo niya kay Gabo ng mga sandaling yon. Bumagsak si Gabo sa lupa. Wala pang 1 segundo ay nasa ibabaw na ni Gabo ang halimaw na si Kapitan Joko. Patay ka sa akin, bata! Pagkasabi nun, ay biglang ibinaon ng aswang ang matatalim nitong mga kuko sa dibdib ng kaibigan ni Marlon. Sa gitna ng sakit na nararanasan, ay napansin ni Marlon na lumingon sa kanya ang kaibigan. Gabo! Tol, tumakas ka na! Tumakas ka na! Doon ay lumingon ang aswang kay Marlon. Hindi ka makakatakas sa akin! Aalisin na sana ng aswang ang kamay at mga kuko nito na nakabaon sa dibdib ni Gabo. Pero mabilis itong kinapitang mahigpit ni Gabo. Habang nag-aagaw buhay, ay muli nitong nilingon ang kaibigan. Sabay sabing, Marlon! Tumakas ka na! Takbo na, pre! Doon na natauhan si Marlon at nagawa na nga niyang tumakbo habang nanlalabo ang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak. Rinig na rinig niya ang malakas na ingay na ginagawa ni Kapitan. Para itong baliw at hayok na halimaw. Hindi na lumingon pa si Marlon at tuloy-tuloy na sa kanyang pagtakbo. Makalipas ang ilang sandali, ay narating na ni Marlon ang bayan. Tuloy-tuloy pa rin sa pagtakbo ang binata. Makalipas ang tila walang katapusang sandali, ay narating na ni Marlon ang bahay nila. Napansin kagad ni Marlon na may ilaw sa loob ng kanilang tahanan. Sa kung anong kadahilanan, ay tila nabalot ng konting saya ang kanyang kalooban. Si Itay! Si Itay! Mabilis na dumiretso sa pintuan at kumatok si Marlon. Tay! Tay, si Marlon to! Nang bumukas ang pintuan, ang nakatayo sa kanyang harapan ay ang kaibigan ng kanyang ama na si Mang Ando. Mang Ando, kayo pala. Teka, anong ginagawa niyo rito? Nasa si tatay? Nandun sa loob, Marlon. Saan ka ba galing? Ilang araw kang nawawala mahirap mong ipaliwanag. Tinitigan ni Mang Ando si Marlon. Marlon, hindi ko alam kung alam mo yung nangyari sa tatay mo. Na-aksidente siya eh. Nabundol siya dyan sa may highway.
Pero ang mabuti na lang ay hindi siya tinakbuhan na nakaaksidente sa kanya. Tsaka hindi malala ang kanyang inabot. Ang totoo niyan halos 2 araw lang siya sa ospital. Pinauwi na rin siya ng doktor. Nandun siya sa kwarto kung gusto mong puntahan. Sige po, Mang Ando. Maraming salamat po. Mabilis na dumiretso sa kwarto ng kanyang ama, ang binatang si Marlon. Pagpasok dito, nakita niya si Mang Pedring na nakahiga sa kama. Dahang-dahang nilapitan ni Marlon ang natutulog na ama. Umupo ito sa tabi nito. Nang mga sandaling yun, ay nanumbalik sa alaala ni Marlon ang lahat ng mga nangyari nito mga nakaraang araw. At dahil doon, ay hindi niya na napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hinawakan nito ang isang kamay ng kanyang ama. Tay! Tay, sorry. Dapat nakinig po ako sa inyo. Hindi sana nangyari ang lahat ng to. Itong nangyari sa inyo. At yung nangyari kay Gabo. Napakasama ko. Patawarin niyo ako, Tay. Bigla na lamang namalaya ni Marlon ang paghigpit ng pagkakahawak ng kanyang ama sa kanyang kamay. Paglingon niya rito, nakita niya nakatingin sa kanya ang kanyang ama. Ang mga mata nito ay luhaan. Marlon, anak. Kalimutan na natin ang mga nangyari. Alam mo naman kahit na ano pang mangyari, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, anak. Tay, mahal na mahal ko din po kayo. At nagyakap ang mag-ama. Nang mga sandaling yon, sa isipan ni Marlon, alam niyang hindi na mabubura ang mga nakakakilabot niyang naranasan. Ngunit sa kabila nito, umaasa siya na sa tulong ng kanyang pagmamahal sa kanyang ama at ng pagmamahal ng kanyang ama sa kanya, ay makapagsisimula siya ng payapa at ligtas na buhay.